So, akala ko safe na ako. Akala mo safe ka dahil naka 8% ka. Pero kahit hindi ka VAT, may kailangan kang i-file. So, let's be honest. Gumagamit ka ba ng Canva, Zoom, Google Workspace, or Facebook ads, or kahit anong digital service from foreign company? Can you please type yes in the comment box? Okay, thank you, thank you. So, clueless sa new rule. Naka 8% ka, pero di mo alam, may bagong VAT responsibility ka na. So, type ako kung nakaka-relate ka. Okay, thank you for commenting. Yun. So, para kanino ba tong session na to? So, this session is for freelancers, creatives, and yung mga online earners na under 8%. So, meron lang tayong few house rules. So, number 1, may live Q&A tayo mamaya. So, lahat ng mga questions nyo, sasagutin ko yan sa pagkatapos ng session na to para yung flow niya is mas smooth. And kasi baka rin matakal din natin dun sa topic na to. So, sa end ko siya sasagutin. Then second house rule is 110% participation ang kailangan ko sa inyo. Kasi naniniwala ako na if you engage, the more you engage is the more you learn. What you learn today is malalaman nyo ano ba ang 12% withholding VAT. Second, sino ang covered at kailan ito nag-start. And third is paano magiging compliant kahit non-VAT. By the way, hi, I'm Jude. So, I'm the founder of Reliabox Consulting. Nagsimula ako sa pagtulong sa pagre-register ng mga friends ko and mga relatives. Hanggang sa ngayon, nakatulong na ako ng almost or more or less 100 plus freelancers and business owners. Tapos ito yung palagi nilang sinasabi. Ang hirap pala ng pabalik-balik sa BAR. Truth is, hindi ka naman tamad. Ang mahirap lang doon is syempre kailangan mo ng guide. Kumbaga pupunta ka sa BAR tapos hindi pala kompleto yung dala mo, requirements mo, then uwi ka naman. So, di ba? So, yun yung nakakapagod na part. So, yan yung mga naririnig ko sa mga tinutulungan namin sa pag-register. So, how we help is syempre tinutulungan namin kayo is para hindi na kayo pipila. Tinutulungan namin kayo para hindi na kayo nag-guess kung ano yung mga dapat nyo i-submit. And syempre, ang pinakagusto natin lahat is we help para mabawasan yung mga penalties, ma-reduce siya. We also offer done-for-you registrations. We assist in DTI, BAR, Mayor's Business Permit, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, why it matters now? Para hindi kayo ma-penalty, para kalmado lang, and para focus lang kayo sa freelance work nyo. Kasi di ba yung tipong kahit 15 minutes lang, ano siya, minsan magte-take siya ng half day nyo, whole day nyo dahil dun sa 15 minutes. So, yun yung ano namin, yung ginagawa namin. So, yung session na to, bakit siya kailangan ngayon? So, alam nyo ba, simula June 1, 2025, nagkaroon na ng 12% VAT sa Canva, sa Meta Ads, sa Google Workspace, at sa marami pang iba. So even if you're under 8%, meron ka ng obligation. So the rule that affects you, akala mo exempt ka pero kung gumagamit ka ng foreign tools, covered ka ng RR3-2025 and RMC 47-2025. So bukod sa nagbayad ka ng Canva, Zoom, or Meta Ads, ikaw ang dapat mag-remit ng 12% VAT sa BAR. Gamit ang BAR form 16,000 VT. Biruin mo, nadagdagan ka na ng babayaran, ikaw pa yung inutusan ni BAR mag-remit sa kanila. So gagamit yung BAR form is 16,000 VT. So real talk, kapag monthly kang compliant, iwas ka penalty. Second, clean yung record mo sa BAR. And third is, confident ka kahit may audit.
Pwede nyo bang i-type na clear kung gusto mong makaiwas sa stress? So, marahil yung iba sa inyo sinasabi, naka 8% naman ako. So, wala na akong worries. Pero dahil nga dun sa revenue regulation, magkakaroon na ng changes. Ibig sabihin, kahit naka 8% ka, kailangan mo mag-withhold kung nagbabayad ka sa mga foreign digital services. Pero itong withholding VAT na to is hindi siya dagdag bayad sa hindi siya yung dagdag expense kasi kumbaga parang imbis na magbabayad ka ng $112, ang babayad mo lang sa Google is $100 tapos yung 12% ibabayad mo sa BIR. Kumbaga nag-withhold ka lang. Kaso, ikaw ang may responsible dito kapag ikaw yung bumili. So kung alam mo yung rules, syempre mas kalmado ka, mas handa ka, mas confident ka to grow. Can you please type ready kung gusto mo nang maging proactive? Okay, thank you. So, ito yung 3 mistakes na kailangan mong i-avoid. So, number 1, walang listahan ng subscription. So, syempre meron kang siguro Canva, Zoom, siguro Figma, Adobe. So, wala kang listahan nun. So, yun yung mga isang mistake mo dapat i-avoid. Then, second, hindi ka nag-iipon ng receipts. Syempre, papadala sa email mo yan. Kaso yung email natin, syempre, hindi pala minsan madalas natatambakan kayo ng email. So yung mga resibo doon is napupunta sa spam, hindi nyo nakikita. Na-experience ko yan eh. Kumbaga parang, may billing statement pala ako. For example lang na digital service provider na binabayaran ko yung kay Google. So usually lang siya sa credit card, kumbaga automatic lang siya na-deduct. Pero nung tinignan ko yung billing statement, nag-reflect na pala doon yung 12% na kailangan ako yung magbabayad. Mamaya, papakitaan ko kayo ng example. And third mistake to avoid is late mag-file ng 16,000 VP. So ano yung simple action plan? Kumbaga, kung may gusto kang tandaan dito sa seminar na to, sa session na to, is itong 3 lang. Number 1, list all your foreign subscription. So ngayon, i-inventaryo mo na ano yung mga ina-avail mong software. Then, second, i-compute mo yung 12% VAT ng mga yon. Kung nagbabayad ka ng $100 per month, automatic, yung 12% nun is $12. So, kailangan i-compute mo na yon. Then second is i-file mo yung file form 1600 VT before 10th of the next month or the following month. So, di ba nagsimula yung revenue regulation ng June. So, lahat ng babayaran mo ngayong June, lahat ng applicable month ngayong June, kailangan mong i-remit, i-file. Ang deadline nun is July 10. So, yun yung gustong sabihin ng revenue regulation na yun. So, papakitaan ko kayo ng sample billing statement. Ito, napadala na ako nito. This is an example of Google Workspace. Look for the line that says VAT not included or self-assessed VAT. So, proof na ikaw ay responsible na mag-remit sa BIR. So, screen, ipakita ko sa inyo kung pwedeng ma-zoom. Nasi-zoom ba? Yan. Yan. Tingnan nyo to. Nabil ako ng $108. Tapos sinabi niya dito na zero yung binayaran kong VAT. Ayan, nakikita nyo naman yan, no? So, may note siya dito. This invoice is for services that are performed outside the Philippines. So, note that 12% VAT on the invoice amount is payable and shall be remitted by the business consumer buyer to the BIR. So, ito, nung kinompute ko siya, 108 times 12%. So, ang VAT na renimit ko sa BIR dito is $12.96.
yan ang rinimit ko sa BIR. Kasi ayan, naka-note siya. Okay. So at least nakita niyo yung effective na talaga siya. Next naman, papakita ko sa inyo anong example ng 1600 BP. So ilalagay mo dito yung info ng info and subscription amount. So dito mo rin i-compute yung 12%, then file and pay before 10th of the following month. Bukod pa dito, meron ka ipa-file na parang attachment of monthly alpha list of payees. Usually ang gumagawa ng mga bookkeeper na. Kasi medyo technical stuff na yon, yun yung mga parang attachment siya nitong 1600 BP. Pakita ko sa inyo ha, zoom ko. Yan ang itsura niya. So lalagay mo dito withholding agent's name, registered address, and so on and so forth. So dito naman sa baba, yung tax base, yan. Ilalagay mo dyan kung magkano yung gross na binayaran mo sa digital service provider, tapos i-compute na ng 12%, and dyan. So ano lang yan, sample lang yan. Kasi usually accountant yung gumagawa niyan, and medyo technical siya, and ayoko kayo ma-overwhelm. Pero at least alam nyo na required pala akong kukolektahin yung mga billing statement. Check nyo na ngayon kung ano yung mga pinadala ngayon June. Tapos check nyo kung may nag-note na sila na ikaw na yung magbabayad ng 12%. Then ito yung pinafile, 1600 BP. So pinafile yan 10th of the following month. Kung June ngayon, ang deadline is July 10. So monthly yan. So when you do this right, no more guessing, no more fear of the BIR letters. Focus ka na sa freelancing goals mo. So still unsure, tanong mo rin ba, required ba talaga ako? Di ba pang bat lang ito? Worth it ba kahit maliit pa kita ko? Type niyo yung ask kung may mga ganyan kayong tanong. Thank you. So, meron kaming nakita kasi namin yung mga freelancers nalilito sa rules. So, wala silang support. Laging late mag-file. So, we created guided, simple, stress-free service. So, usually ang naririnig ko is, wala akong oras, wala akong budget. Siyempre, we get it. Pero mas mahal ang penalty kaysa siyempre mag-comply. And if you don't need to do it alone kasi meron naman pwede kayo mag-outsource ng mga ganitong service. Hindi lang sa amin, pwede rin naman sa mga iba. So may ino-offer kaming essential tax filing plan. So ito yung mga inclusion niya like monthly, quarterly, annual filing, withholding tax, Form 2307, South, Summary Alpha List of Withholding Tax, QAP, Quarterly Alpha List of Payees, email chat support, and strategy session pag may mga tanong kayo. So magkano to normally? Regular price nito is 4,000 pesos per month. Pero syempre, today's offer, 2,000 pesos per month. Para lang to sa mga branding and web design clients ni Coach Hina. So parang 50% off for 1 year. So type save kung gusto niyo makatipid. Thank you. Ngayon, sulit ba? Siyempre kung maiwasan ng penalties, hindi mo na kailangan aralin lahat. Makaka-focus ka sa mga freelance work mo. So bakit worth it ito? Buong taon, covered ka, hindi ka matatakot sa South, sa QAP, sa VAT deadlines, peace of mind na hindi kayang tapatan ng milk tea. Bakit milk tea? Kasi kung i-divide mo yung 2,000 pesos na monthly in 30 days, almost parang 60 pesos lang siya per day. Yan lang yung expense mo. Then, syempre may bonus kami for fast action. So reserve your slot for 1,000 refundable fee. And get free 30-minute consultation worth 900 pesos. So pwede mong itanong mga business setup, tax filing, BIR rules you're unsure about. So ito yung mga sinasabi ng mga iba naming clients.
So sabi ni Ron, Jude made everything clear. I now feel confident with my tax obligation. Si Stephanie naman, some personal trainer, we got step-by-step guidance that gave us confidence to proceed. Si Sydney naman, Jude provided us options that address our exact concerns. And si Paul, business owner, thanks to Jude's expertise, I made smart decision for my business. So, pakita ko lang, quick recap, bago tayo pumunta sa Q&A, here's what you will get. So, expert guidance on the 12% VAT rule. Second is filing of forms 1600 BT, 1701Q, 2551Q, 2307 South, QAP. Third is email chat support. Fourth is access to essential tax filing plan. And fifth is the 30-minute consultation worth 900 pesos. And last but not the least is 50% discount, only 2,000 pesos per month. So exclusive to sa mga branding and web design page clients ni Coach Sheena. So para mapag-reserve kayo, kailangan nyo lang ng 1,000 refundable fee. So I want you to know na we accept only 6 new clients per month. So ito refundable fee, example, nagbago isip nyo, pwede nyo siyang i-OEM. So sasend nyo lang siya sa email ko, jude@reliabox.ph, and Facebook page namin, Reliabox Consulting. So kung if ever man may gusto, screenshot nyo itong video QR code kasi nga ano lang siya, limited lang talaga siya. Yung gusto na magbayad ng GCash, meron din kami dito. Screenshot nyo yung QR code ng GCash. Ngayon, if still thinking, no pressure, no lock-in, just inform us in 3 months in advance. So reservation fee is fully refundable. You're in control of your next step. So ngayon, tapos na yung session natin. Ngayon session para di kayo ma-overwhelm. Then para makapagbigay tayo ng time sa Q&A. So pwede na kayo mag-drop ng questions in the comment. We'll answer as many as we can in the next 15 minutes. So no judgment, just real helpful answers. Okay guys, ask your questions if you have questions from Jude. Chance nyo na to. Yeah. I-type nyo na yan in the comment section if you guys have any questions about the 12% tax update. I know madaming mga questions in your head about your specific situation. Maybe you want to ask that right now. Feel free to type that in the comment section so that Jude can address it because he's the expert at this. If you're going to ask me about tax-related questions, hindi ko yan masasagot. So ngayon, take this opportunity, type in the comment section what are your questions about the 12% VAT update. So ako, Jude, I have a question actually. Ako muna yung mauna, sige. So my first question is, since, di ba yung category ko, tama ba, 8% yung category ko? Di ba? Tama. I'm under the 8%. So, ang tax na kailangan kong bayaran is yung mga taxes for my subscriptions. Is that correct? Tama. Pero other than that, wala na akong ibang kailangan bayaran. Yung mga para lang sa subscriptions ko. Pero yung mga VAT taxpayers, sila yung may kailangan pang additional bayaran. Ganun ba yun? Regardless kung VAT taxpayer ka or non-VAT taxpayer, basta nag-avail ka ng service sa mga digital service provider na foreign companies, required ka mag-withhold ng 12% VAT sa kanila. Okay. Alright. So, basically, sa mga subscriptions lang talaga siya nag-a-apply. Hindi naman sa mismong tax na binabayaran ko every month. Bali, itong bagong labas na BIR revenue regulation, parang extra to. So, yung mga binabayaran nyo ng income tax dati, babayaran nyo pa rin siya. Kaso, kumbaga nagdagdagan lang kayo ng work. Kasi, albaw, nag-avail ka sa Google, makikita mo yung sa billing statement. Gawin mo, syempre, nananahimik ka, di ba? Tapos biglang magkakaroon ka ng additional work. Pero kapag hindi mo kasi withhold yun, ikaw naman yung mape-penalty. So, regardless kung VAT ka or non-VAT, kailangan mo mag-withhold ng 12% VAT kapag non-resident digital service provider. Okay, got it. So, ibig sabihin,
it just really applies to the subscriptions na nakasubscribe kami. For example, yung mga foreign subscriptions, dun siya nag-a-apply. So we need to take note of our foreign subscriptions. And yun yung mga ililista namin dun sa, what's that again? 1600 VP. 1600 VP. Okay, got that. And, na-curious ako, how much is the penalty kapag hindi ka nag-comply dito? Depende yun sa amount. Pero kapag kasi nagpa-penalty ka, usually 1,000, yung more or less ganun. Pero pag, albawa, nag-FB ads ka, tapos gumastos ka ng 1 million. So, di ba yung 12% nun, 120,000. So, it's more than 1,000 pesos yung penalty. Kasi naka-base siya dun sa amount ng taxes. Okay. So, we have questions here, Jude. I'm going to read it from Terry. What if wala pa pong business na nakaset up, inaaral pa po yung course, pero I will definitely need your services once my freelance business is up. So Terry is my student. She's interested in availing your services, pero hindi pa siguro siya hindi pa talaga siya fully nakapag-start ng kanyang brand and web design business. What if in the future daw, Jude, baka naman mabigyan mo din siya ng discount in the future? Tingnan natin. Pero ang kagandahan dyan, Terry, pwede mo i-follow sa personal account ko sa Facebook. So, nagbibigay din kami doon ng mga libreng guides. Pinopost namin yon talagang for free. So, yung mga interested ng mga tax updates, i-follow niyo ako sa Facebook, Jude Feliciano. So, tingnan natin. Kasi ang lang dito, ang mahirap dito, hindi kami pwede mag-accommodate ng maraming clients kasi syempre may limitation. Pero kung student ni Coach Hinat, tingnan natin kung ano yung pwede natin ma-workout diyan. Pero tuloy niyo lang yung pag-aaral. Maganda habang di kayo nag-i-start, at least aware na kayo na ganyan pala yung babayaran kong tax. 'Di ba? Parang pinakamagandang magkaroon ka ng map is bago ka pumasok sa forest. Kasi pag nasa forest ka na, maliligaw-ligaw ka na. So, good na ngayon pa lang nag-i-start na kayo na mag-aral. Okay. So, let's see about that, Terry. Kapag mag-register ka na, just message Jude. So, you can follow him at Jude B. Feliciano sa Instagram and also follow his Facebook page, Relaya Books Consulting. And from Kat. Kat is asking, paano kapag naka-annually yung mga subscriptions like Canva, Notion, need ba isang file na lang ng 1600 VT? Okay, thank you, Kat. Hello. So, yun sa revenue regulation kasi, siya pinoprorated. Pero ako, tinitingnan ko yung mga billing statement like si Canva kasi naka-annual din ako kay Canva eh. Pero hindi ko makita yung kamukha nung nakita nyo kanina na billing statement ni Google. So sabi ko, hindi pa siya nag-i-implement. Example, si ChatGPT rin. Tinitingnan ko yung billing statement eh. So, sa batas, kailangan prorated siya. Pero tingin ko, hindi pa sila parang fully ready. Pero ang pinakamagandang gawin nyo is observe nyo yung billing statement. Kasi hindi nyo makikita yung PIN number ng mga yan eh. So, si Canva, sinusubaybayan ko rin siya, pero dapat kasama siya. Okay, so yung pinaka-simple na answer dun, Jude, yung question niya kasi is, isang file na lang daw ba yung gagamitin or kailangan mo? Isang file na lang yun. Okay. Alright. Kasi di ba, kumbaga parang nag-start itong revenue regulation June onwards. So yung January to May, hindi mo na siya mawi-withholdan. So yung yung June na lang hanggang December, yun, pwede siyang ma-withholdan. Pero yung question nga niya dito is, ang tanong, pag ba nag-annual subscription, is pwede bang isa na lang? Yes, pwede na lang. Pwedeng isa na lang yun. Okay. Pwede daw na isa na lang. And from Jai Derix,
for example, nabayaran ka ng client, automatic po ba na makakaltasan just like sa mga sweldo? What do you mean po doon sa client, nabayaran ng client? I think the confusion is, makakaltasan din ba kami ng 12% doon sa income? Yeah, doon sa income. Okay. So parang nagpalit kayo ng roles. Oo. Tama, no? So pag ganon, dahil hindi ka naman foreign company, so hindi ka makakaltasan ng 12% VAT. Applicable lang yon kapag yung mga software providers nyo is from abroad. So tingnan nyo, hindi kasi ako familiar doon sa mga ibang software like yung Figma, Adobe, kung nag-i-implement na sila, so ang pinaka-advice ko is tingnan yung billing statement. So ang tanong ni Jydrix, hindi siya applicable sa'yo kasi hindi ka naman foreign client. So hindi ka makakaltasan ng 12% VAT. Okay, so basically it only really applies sa mga subscriptions? Yes. Digital service provider. Okay, pero bakit sa Upwork? Kasi foreign client yung Upwork. Foreign siya. Foreign company siya. So kaya nag-i-implement sila ng 12% na VAT. Is that correct? So kung may client ka from Upwork, kailangan mo ba siyang isulat din dun sa sa 1600 VT? Hindi. Pag client sa Upwork, hindi. So sa Upwork, dun na mismo sa platform, automatic yung 12% na kaltas. Tama ba yun? Yung platform ni Upwork, di ba pag gumamit ka ng services ni Upwork, yung platform niya, meron siyang service fee. So doon ka magkakaltas ng 12% VAT. Okay. So doon sa service fee ni Upwork. Dati di ba parang 10% lang siya? So ngayon naging 12% na? Kung yung 10%, yun yung commission ni Upwork. So yung albawa kung 1,000 yan, tapos yung 100 doon is yun yung commission niya. Yung 100 na yun yung mata 12%. 100 na yung So from 100, mag-a-add pa ng 12%. Yung commission yung na. Ng 100. Tama ba? Yes. Ang babayaran mo si Upwork ng 100, tapos yung 12, ibabayad mo naman kay BAR. Kumbaga, nag-withhold ka sa kanya. I-split mo yung bayad mo nun. Isa kay Upwork at saka isa kay BAR. So, parang 10% sa Upwork, tapos 12% pa. So, like 22%? Ganun ba yun? Bali, yung 12%, nakabase lang siya dun sa 10%. Okay. Hindi dun sa buo. Okay, not bad. Sige. Nagulat ako dun kung ganun kalaki. So, just to be clear, when you have clients in Upwork, di ba may 10% na commission si Upwork. So, yun, as far as I know, automatic siya na ma-deduct dun sa mismong fee. Kasi commission fee yun ni Upwork. Yes. Now, yung commission na yun, for example, from a $1,000 project, ang 10% ni Upwork dun is 100. So, yung 100 na yun, ang babayaran kay BIR is yung 12% ng 100. Is that correct? Yes. Correct. Oh, alright. Ngayon, so, kailangan nyo na lang i-monitor yung billing statement nyo kay Upwork. And yung 12% na yun na ipafile sa BIR, hindi siya sa 1600 VT, di ba? Sa 1600 VT. Sa 1600 kasi VT. Kasi mag-withhold ka eh. Okay. So, 12%. Okay, got it. Guys, if you are confused, ask in the comment section para ma-clear up. Especially yung mga nasa Upwork. Because I think Upwork freelancers are affected here. Personally kasi hindi ako nag-Upwork. So, puro mga direct ang clients ko. So, yun pala. Pag direct yung client, paano yun?
Ibang ibang withhold. usapan na 'yon. Ibang tax na 'yon, ibang tax rules ang mga foreign clients. Okay. Okay. Sige. Another question. Nagbabayad po ako ng tax before nung sa corporate. But now, in freelancing, hindi pa. Paano po yung tamang process nito? So, nagbabayad daw siya before, sa corporate pa siya. Ngayon, na nag-freelance siya, hindi pa siya nagbabayad. So, paano yung magiging process daw ng Jude? Oh, hello, Jonadette. So, I assume na ibig sabihin, nagbabayad siya ng tax bilang employee dun sa corporation kung saan siya nag-work. So ngayon, nag-shift na siya into freelancing. So, paano yung tamang proseso nun? So, ang tamang proseso dun is syempre, kailangan mag-register ka muna sa BIR. Then, dun ka palang makakapag-file. So, register first, then file taxes after nun. Okay. I remember parang ganyan yung naging case ko nun, no? Kasi when I worked as a barista, nagbayad ako sa BIR. And then when I started freelancing, I think after a couple of months, dun pa lang kasi ako nag-register. So, dun pa lang ako nag-start. So, what Jude is saying is, mag-register ka and then, so ano mangyayari dun sa mga months na, like, he's not complying? Pwedeng hindi mo siya declare. So nasa tayo kung de-declare mo yung yung sales mo before or hindi. Okay. Alright. Got that. Pero ito pa, anong tawag doon? Gusto ko lang i-share. 'Di ba in the few months ang nag-focus yung BIR sa mga online sellers. Ngayon, habang nagbabasa ako ng mga revenue regulation, unti-unti ang next target naman niya is mga freelancers. Especially kapag merong mga evidence like Upwork and mga other freelancing platform. So ibig sabihin nun, kaya na ma-monitor ni BIR yung talagang sales nyo kapag nandun kayo, gumagamit kayo ng mga freelancing platform. Nakikita ko kasi dun patungo eh. Kasi ang vision ni BIR is maging digitalize yung mga services niya. So, siguro after pag December na yan, talagang di na kailangan declare na lahat. Kasi sa Shopee, yun hindi ka pwede mag-under-declare ng sales eh. Ito, nakikita ko ngayon sa mga freelancing platform, susunod na sila. Okay. So, for example, in my case, yung checkout pages ng mga services ko, ng mga digital products ko, sa Sendit. So, BIR has an access to that already? Yun, doon sila patungo. Kasi hindi ko alam kung sino yung nakausap ko noon na sabi ko kung ako kung gusto kong manghuli ng marami, ko sa mga payment platforms. So, nakikita ko, yung mga lumalabas na revenue regulation, rene-required ni BIR yung mga platforms na yan na mag-withhold ng taxes kay taxpayer. Maliit lang naman yung taxes pero, nagle-leave siya ng audit trail. So, doon patungo yung yun yung nakikita ko, doon patungo. Okay. So, basically, what Jude is saying, na nagbabasa siya sa ngayon ng mga tax regulations, right? And BIR is really going to regulate the freelancing digital industry. So, pinaka-best is to just really comply. So, question nyo guys is, am I required to comply? Do I really have to declare? The best answer to that is yes. Kasi malaki yung magiging penalty, right, Jude? If audit ka at nalaman na hindi ka pala nagko-comply, hindi ka nagde-declare ng tamang taxes. So, anong magiging best practice dun, Jude? Do we add that percentage sa mga services namin? Or like, do we portion a certain percentage sa income namin for those taxes? What's the best practice na pwede mong ma-recommend para makapag-comply talaga kami?
number one na mararecommend ko, kung hindi kayo accountant, do not do it yourself. Kasi, kumbaga parang sa maliit na amount, makukuha mo na yung experience siya na marami. So, example yan. Gusto mo mag-comply, kaso, syempre, gusto mo rin na na hindi ka malugi. Ngayon, ipapasa mo sa clients, then yung rates mo tataas. So, pinaka-best way dyan is meron kang accountant na nag-guide sa'yo na magkano yung tax na babayaran ko pag ganito dineclare ko. So, kapag alam mo kasi, hindi ka masusurprise Hala, bakit ang 40%? So, pag alam mo, parang, okay, normal yan. Part yan ng cost of doing business. Pero pag di mo alam, siyempre, yung price mo, mababa yung price mo para makipag-compete ka. Then di mo alam, lugi ka kasi yung taxes mas mataas. So, find someone to help you, to guide you kasi talagang yung penalties is mataas and yung savings kasi sayang Kumbaga parang pwede ka makasave ng ganitong amount pero dahil hindi mo siya alam, so na-miss out mo yung ganun. So yun, find someone to help you, to guide you. Yung talagang pwede ka mag-compute ng tax penalties mo or yung tax na babayaran mo. Yun. Okay, so basically, if you already have a bookkeeper, you have to tell your bookkeeper kung magkano yung sales mo and magkano din yung potentially magiging tax mo for the year so that you could save up for it. Is that correct? Or ma-add mo yun on top of your services? Tama ba yun? Tama. Okay. Gagawin ko na yun sa'yo. take advantage niyo yun. Lalo na kung meron na kayong mga bookkeepers. Kailangan... Kasi hindi naman sila manghuhula So take advantage nyo sila. So para naman para syempre win-win. Kumbaga parang syempre kikita sila at the same time makakasave naman kayo. So we have to tell you our projected sales. Tama ba 'yun? Yes, tama. Makapag-save para masabi mo sa amin, okay, this is your projected sales, ito yung tax na for the whole year meron ka. So parang we could strategically work around it, right? Yes, yun yung benefit na meron kang guide. Okay. So if I were you guys, just really find a reliable bookkeeper and Reliabooks is here. I've been working with them for the past 4 years, ever since I registered my business. From registration up until now, compliance sa taxes, they never give me a headache. So if you want that headache off your plate anymore so you could focus on what you do best, designing, building websites, building brand identities, then delegate that. I swear, it's worth it. Sige, for another question, paano kapag in-avail daw last year pa yung subscription? Mag-a-apply na daw ba yun? Like for example, today is June 26. So last year, June 26 niya, or maybe July niya in-avail yung subscription na annual, mag-a-apply pa daw ba yun? Or yung remaining months? So last year yan, no? Tama, no? Oo. Bali kung 2025 na yun, yung 2024. Oo. Hindi siya mag-reflect. Kung wala silang, hindi siya parang anong tawag doon, yung makikita yung pass. So pero ang makikita ni BAR yung June 1 onwards. So yun yung important na important dates. June onwards kailangan malinis na. Yung mga before, so pwedeng hindi kayo makita. So kung halimbawa marami kayong ginagawa nung last time, kahit wag niyo nang declare kasi hindi pa effective yung bagong batas doon Wala namang sinabi mag 12% withhold ka last year. So kailangan yung June 1 onwards lang. Okay. And another question from Terry. So tama po ba yung income namin from direct foreign clients, hindi siya taxable ng 12%? Tama daw ba yun, Jude? Paano? Pwede pa ulit. So, yung income daw namin from direct foreign clients, hindi siya taxable ng 12%? Is that correct? Correct. Siya, applicable lang siya
sa non-resident digital service provider. So parang usually mga software yan. Yun, mga software. Okay. Another question from Sandy, pwede po ba mag-host ng new webinar about the new tax? Nako, may next request na dito, Judah, about your next topic. Pwede daw ba mag-host ng new webinar about the new tax rules for foreign clients? So, curious kasi sila, Jude, how does it work? Kasi most of us, we have direct clients na mga foreigners. So, Sandy is new daw to this whole freelancing and taxes and ayaw daw niya ng mga potential penalties. So, how does it work ba? Like, say for example, sabi ko nga ako, most of my clients, they are foreign clients. So, how does taxes work for us? Tas direct yung mga yun. Paano ba nag-work yun, Jude? Ano yung like tax rule if you have a foreign client? Siguro yung pinakagaling i-explain. Pag foreign kasi, ano tawag doon? Kailangan nilang mag-withhold ng 25% kung non-resident, non-resident foreign client sila. Pero tingnan natin kasi it's ibang dahil masyadong malawak yung topic na yon. Siguro pwede natin siyang kung kaya nung time, pwede ako maggawa ng ganong session na dedicated lang sa ganon, sa mga foreign clients. Sige. Sa ngayon, muna tayo sa mga digital service provider. Kasi parang nakaka-overwhelm na rin kasi ito. So like, biruin mo, magpa-file ka na ng 1600 VT, tapos magpa-file ka pa ng attachment niya, which is medyo technical siya kasi alpha list yun eh. Okay, sige. May next na kagad kay Jude. May next na topic about tax rules for foreign clients. So from Cherry, the moment nagmamit ka ng mga nabanggit na apps, automatic magpa-file ka kagad sa BIR kahit wala ka pang income or sales? Tama ba yun? Paano ba yun? Yes, kahit wala kang sales. Kung example nag-avail ako ng service ni Google, Google Workspace. So, ang in-avail ko sa kanya is yung business plan. So, in-avail ko siya pero wala pa akong kita. Ang tanong is, dapat na ba ako mag-withhold ng 12% VAT sa kanya? Ang sagot is yes. Kasi separate naman yon sa sales mo. Okay. And from Faye, when is the right time to register your business to BIR? As soon as mag-start ka mag-sell or pwedeng after some time kapag kumikita ka na? This is a very common question and this is a good question. So, when is the right time to register your business sa BIR? Okay lang daw ba kahit na after some time na lang kapag kumikita na sila? Kasi actually kung isipin mo, parang majority na naririnig ko sa mga tao na saka na ako mag-register sa BIR kapag kumikita na ako. So, ang sagot ko diyan, kung seryoso ka talaga dun sa sa work mo, syempre i-register mo siya agad. Pero syempre bago mo gawin 'yon, kailangan meron ka mo ng business plan kung talaga bang profitable siya or hindi. Siguro makakalusot siya kung mga one client lang, pero kasi yung ngayon example lang to naman siya, hindi siya pang freelancer, online pang Shopee siya. Pero same yung analogy niya. Sa Shopee, hindi ka makakapag-open ng shop sa Shopee kung hindi ka naka-register sa BIR. So, kung gusto mong kumita, kailangan mag-register ka muna. So, darating ang time, siguro mga few months na lang, kapag business yung transaction, kailangan mo talaga mag-register ng BIR. And hindi ko ma-explain, pero it's magic. Pag talagang nag-jump ka na, parang wala na tong atrasan, mas lalo mo siyang gagalingan. Parang ito yung motivation mo eh. So,
Pero sa batas, ang sagot dyan is kapag kumita ka kahit 1,000 pesos lang, kailangan mo na mag-register sa BIR. Okay. Nakaka-relate ako dito sa sinabi ni Jude na kapag ni-register mo kasi yung business mo, you could use it as a motivation para mas lalo mong galingan. Because that's exactly what I did. I remember, ni-register ko yung business ko. Hindi pa talaga siya super profitable. And in my mind, back then, I was just telling myself na I'm going to use this as a motivation na okay, na-register ko na to as a business in DTI and BIR. So, I better treat it like a real business. So, I felt more legitimate. I felt more legitimate nung ni-register ko yung business ko, and that's when I started really treating my business like a business because nag-comply na ako sa mga legal stuff kahit hindi pa siya super profitable. So that motivated me na mas seryosohin pa. So that's really a great tip, Jude. And siguro pinakamaganda talaga is, just ready. Ang sinasabi ni Jude is, there will come a time na talagang kailangan mag-register ka even right from the start. And that's the legal way to do. If you're asking about the legal way to do, of course, it's ang pinaka-legal talaga na if mag-start ka ng business, syempre mag-register ka. And freelancing is a business. You sell your services, it's a business. So, of course, ang magiging proper advice dyan is if you're going to start a freelance business, it's best if i-register mo na siya kagad. Right, Jude? Tama ba? Yes, tama. Except, another sagot din doon. Nung nag-start ako ng firm ko, 6 months bago ako nakakuha ng first client. So, pero nag-register ka na? Nag-register na ako agad. Kasi ang mindset ko, kung makikipag-transact ako sa mga businesses, kailangan nila ng resibo. So, biruin mo, aayusin ko yung resibo nila, tapos magbabayad sila sa akin, wala akong pang resibo sa kanila. So, pag nalaman nila na hindi ako registered, ang mangyayari kasi, hindi sila sa akin mag-a-avail ng services. So, sabi kong ganyan, kahit hindi pa ako kumikita, I need to take the leap, I need to take the risk. Kumbaga, na-assess ko naman, gusto ko naman itong ginagawa ko, so, willing ako to jump. So, at the same time, kapag, example, freelancer ka, siyempre, sino ba yung mga nagbabayad ng malaki? Usually, mga big companies, corporation. Ngayon, kung wala kang resibo, hindi ikaw yung pipiliin nila. So, parang chicken and egg, di ba? Ano ba talaga yung mauna? Kita ba or resibo? Ganun. Oo nga, no? Yeah, right. Pero maganda yung naging advice mo. And ako personally, ganun din yung magiging advice ko na it will motivate you pa to take your business seriously kapag ni-register mo. And as long as you see it as a long-term business talaga na whatever happens, I'm going to make this a success. You register it na. I-register mo na. Right. And another question, pwede ba maka-enroll kahit monthly installment? Sorry, Marnie, what's this? Sa TSFDA ba to? Kung sa TSFDA to, yes. We have monthly installments up to 3 months. You can go ahead and check out sheenandcodigital.com/course. From Mariel naman, if magre-register sa BIR, need pa ba yung mayor's permit? A lot of people are asking this as well, Jude. Kailangan pa raw ba ng mayor's permit or magpa-print ng invoices if online services lang yung offers? Isa sa mga benefits ng mga freelancers is hindi nila kailangan ng mayor's business permit. So na lang sila, pwedeng gamitin nila yung pangalan nila kahit wala nga silang DTI Kahit yung pangalan mo lang, tapos BIR na. Pero syempre, pag magpaparegister ka sa BIR, kailangan may resibo yon. Ang tawag doon is service invoice. So, yun, kasama yun sa dapat meron ka. Service invoice, books of accounts. Kasi pag wala ka nun, na-late yun, penalty yun. Pero ang question mo is, ang sagot is, hindi na kailangan ng mayor's business permit. Which is malaking tulong sa freelancers yun. Kasi mahal yung mayor, sayang din yun diba? Savings na rin yun.
I think isa din sa question niya, Jude, is, for example, kami, no, mga clients namin online. So, do we need to print the invoices that we are giving to clients? Tapos isasubmit yun sa BIR. Tama ba yun? Kailangan pa daw ba i-print yung mga invoices at isubmit sa BIR? Una, kailangan meron kang invoices. Ang pangalawa is discretion mo kung mag-i-issue ka ng resibo doon sa client mo. Ngayon, si client, yung ibang client natin, hindi sila humingi ng resibo. So, nasa sa'yo kung magde-declare ka or hindi. Okay, got that. Do you guys have any more questions? Kung may mga questions kayo, drop that in the comment section. And I just want to go back dun sa offer ni Jude. Jude, you can flash it again in case people came here later, nang mas late, baka hindi nila nakita yung offer mo kasi this is such a good offer, guys. I could really guarantee na si Jude, he's a very reliable bookkeeper. He's well informed about rules about taxes, and he will really help you comply. And he has a special offer for the community members here inside Premium Brand and Web Designers. So his regular price is 4,000, pero for today, he's only going to offer that 2K per month. So that's 50% off. Sige, Jude, you can talk about it. So yun, i-take advantage nyo na to. Kumaga parang yung value na binibigay ko is 4,000 talaga yung na-charge namin. Lalo na ngayon, mas marami yung compliance sa BIR. Pero syempre, pag i-take mo to, because if student ka na Sheena, coach Sheena, so meron kayo 50% off. So that's 2,000 pesos per month na lang. So parang 60 pesos per day lang yan. Tapos ito yung makukuha mo. Expert guidance, so na 12% VAT rule. Lahat ng mga tax return na applicable sa'yo like 1600 VT, 1701Q, monthly, quarterly, and annual compliance, kasama na yan. So wala kang babayaran sa annual sa filing. Kasi yung iba, nag-charge pa sila annually. So ito, parang ano lang siya, parang subscription lang din. So parang naka-buffet of services ka. So bukod pa doon sa mga tax return, ay tax compliance, may email and chat support ka pa. Tapos may mga consultation ka. Siyempre, kailangan mong, kung gusto mong malaman na magkano yung taxes ko regarding dito, magkano yung, ano yung dapat kong gawin para hindi ma-penalty. So pag nagpa-consult kayo sa akin, that's 900 pesos per 30 minutes. So yung iba nakaka 3 hours sila, so umaabot sila ng 2.7. Pero pag naka-avail kayo nito, kayo, retainer clients, free lang yun. So free na yung consultation, free pa yung mga annual filing, annual compliance. So 2,000 pesos per month lang yun. Ngayon, limited lang kasi yung kaya namin i-offer. So we only accept 6 new clients per month. So ngayon, kung interested kayo, pwede kayong magpa-reserve sa halang 1,000 pesos only. And if ever man nagbago yung mind nyo, pwede nyo siyang sabihin sa akin na okay, I changed my mind. Pwede nyo i-refund yung 1,000. So no questions asked. Then kung gusto nyo namang magpa-reserve, ito, pwede kayong magbayad through QR code ng BDO. Screenshot nyo na to. Kung interested kayo, 1,000 pesos lang, refundable yun. And GCash. Yan. Alright. Thank you for that offer, Jude. That is a really no-brainer offer, guys. And if you're interested na i-register na yung business nyo, start treating your business like a business, and you want to start complying na with the legal stuff in BIR and DTI, Jude is the expert that you need in your business. And it looks like wala naman ng mga questions here. And Jude, where can they follow you? Maybe you can announce here kung saan kanila pwede i-follow. Facebook, Instagram, TikTok? Yes. Active ako sa Facebook. So, i-search nyo lang Jude Feliciano.
So makikita nyo doon, nag-share ako ng mga bagong BIR tax revenue regulations, yung mga updates. And talagang para kung nagsiseminar sa Facebook, pag titingnan mo lang yung mga slides doon, na siya, marami ka nang matututunan. So pag follow nyo ako, so parang libreng consultation na rin yun. So follow nyo ako sa Facebook ko, Jude Feliciano. Then yung Facebook page namin is Reliabooks Consulting. Alright. Thank you for this very insightful session with you, Jude. And ayun, thank you for joining today. Now that you know what to do, no more guesswork. So you dream, we handle the legwork. So ngayon, BIR, magpo-focus siya sa mga freelancers. So mas kailangan nyo talaga ng someone na gagabay sa inyo. So kailangan nyo talaga yun. Yun lang. Thank you. Thank you so much, Jude, for this very insightful and valuable session. Personally, ako na-answer yung mga questions ko about taxes, about compliance. So thank you for answering all our questions. And I'm sure may mga next pa na mga sessions dyan si Jude dahil ang dami palang mga we need to know about taxes. So follow him, guys, on his social media on Facebook. I tagged him. We're going to tag him here in this live stream. So follow him. You're going to learn a lot from him. And thank you so much, guys, for joining another live session here inside Premium Brand and Web Designers PH. And if you need someone who will handle your taxes, Jude is your go-to person. And again, thank you for joining us tonight here in Premium Brand and Web Designers PH. And we are going to be having another live session next week for Design Talks with Sheena and another live session from our group expert, Sheila.